Are you listening to me, Dylan? Napapitlag si Dylan mula sa pagkakatitig niya sa tasa. Naroon sila ng kanyang ama sa loob ng kanyang opisina at as usual, negosyo na naman ang pinag-uusapan. Yes, Daddy. May sinasabi kayo? Tanong niya sabay angat ng tingin sa ama. What's happening to you, son? You're not even listening to me. Naiiling na sermon ng kanyang ama na si Desmundo Montelibano. Umupo ito sa katapatan niyang silya. Larawan pa rin ng pagiging strikto at makapangyarihan. At the age of 59, ready na itong magretiro sa pagmamanage ng kumpanya nila. Dad, imposible ang gusto niyong mangyari. Kung gusto makipag-deal ng Akira Group sa atin, matagal na nilang ginawa. Isa pa, hindi na sila kailangan ng Averial Holdings. Kaya nating kitain kung ano mang pwede nating makuha sa kanila. Giit niya sa ama. Averial is one of the companies in the Philippines who make and sell cars na may multi-billion net worth. Ito rin ang kumpanya na kasalukuyan niyang minamanage. At kung tuluyang magre-retiro ang ama, ay mapapasa kanya ito ng tuluyan. You know, Dylan, that this is not just about the money. Mahinang pahayag ng kanyang ama. Nakatukod ang isang siko nito sa armrest at hinihilot ang kabilang sentido. Kung pera at pera lang din, hindi ko na sana hinayaang maging katawa-tawa ako at ang mga kapatid mo na paulit-ulit nakikipag-negotiate sa kanila. Hindi lingid sa kaalaman niyang matagal nang nililigawan ng ama ang Akira Group. Ang ama pa niya ang may hawak ng Averial Holdings ay nag-open na itong makipag-negotiate sila sa Akira. Sad to say, bigo ang ama niya. His dad tried again with the help of his brothers, but the history repeats itself. Hindi pumayag ang Akira Group at nagmumukha lang silang katawa-tawa palagi. Nilalansi lang nila tayo, Dad. Pinagmumukha nila tayong utu-uto. Gusto nilang ipabago ang kontrata tapos ano? Tapos hindi rin naman sila makikipag-deal sa atin. What are they trying to prove? Namamalimos tayo sa kanila? Na kailangan natin sila? Kalmadong tao si Dylan pero sa pagkakataong ito ay hindi niya maiwasang mainis. Dylan. Parang pinipiga ang puso niya sa nakikitang anyo ng ama. He loves his family, but what his father is asking him was too much. Malaki ang galit sa inyo ni Uncle Daddy. At hindi ko alam kung may buwang pa ba sa kanyang pagpapatawad. To think na hindi naman ninyo ginusto ang lahat. Ang Akira Group ay kumpanya na pagmamayari ng Uncle Alan niya, ang kapatid ng kanyang daddy. 3.5 decades ago, nagkaroon ng magkapatid ng alitan tungkol sa pamana ng mga magulang ng mga ito. Panganay ang Uncle Alan niya habang bunso ang daddy niya. Maraming nag-akala na ang uncle niya ang magmamana ng mga ari-arian ng mga lolo't lola niya. Pero mali sila. Sa huli, ang ama ni Dylan ang nagmana ng lahat na siyang ipinag-ugatan ng galit ng Uncle Alan niya. Inakala nito na plinano ng daddy niya ang lahat. Umalis ito at nagpakalayo-layo. His father tried to look for his uncle, but he failed. Hanggang sa nalaman na lang nila na nakapagpatayo ito ng sariling kumpanya mula sa sariling sikap. At yun ay ang Akira Group. Ang goal ng ama ni Dylan sa negosasyon ay hindi lang para mas dumago ang Averial Holdings, kundi para masuportahan ng Akira Group. Gusto nitong tulungan ng kapatid, isang bagay na hindi nito nagawa noon pa man. Alan is mad at me. Ilang taon na pero hanggang ngayon ay iniisip pa rin niyang pilinano ko ang lahat. Nakatingin sa kawalan ng kanyang ama. Dad, matanda na ako, Dylan anak. Bukod sa Averial Holdings na hawak mo, hawak na rin ang mga kapatid mo ang ibang kumpanya na napatayo ko. Halos naikot ko na ang mundo. Nabili lahat ng maibigan ko. Pero kahit maraming nagagawa ang pera, hindi kayang bilhin yun ng pag-ibig at pagpapatawad. Tumawid ng upo ang kanyang ama at diretso siyang tiningnan. This will be the last time, son. Just attend the meeting at kung hindi pa rin, hindi ko na ipipilit pa na makipag-negotiate ang Akira sa atin. Tumayo na ang kanyang ama. Inayos nito ang suot na suit habang nakatingin pa rin sa kanya. Iiwan ko na ang lahat sa iyo, anak. Hindi na rin kita pipilitin pa. Walang nagawa si Dylan kundi ang sundan ng tingin ng amang naglakad palabas ng opisina. Hindi niya alam kung susundin ba niya ito o hindi. Naguguluhan siya at naiisip na baka mauwi lang din sa wala ang lahat kung susundin niya ito. Samantala, maganda ang sikat ng araw. Maaliwalas ang simoy ng hangin na dumadampi sa balat ni Lexi. Kahit pa nga polluted naman talaga ang kamay nilaan. Pakembot-kembot pa siya habang naglalakad sa tabing kalsada. Isinasabay pa niya ang hanggang balikat na buhok sa bawat paggalaw.
Feeling niya isa siyang model ng shampoo na rumaramba. Nakasuot siya ng black jumper dress na pinaiilaliman niya ng kulay dilaw na t-shirt. Maganda ang gising niya ng umagang yon kaya positibo siya na ito ang araw na matagal na niyang hinihintay. Ang ngiting kanina pang nakapaskil sa mga labi ni Lexi ay mas lumapad nang matanaw ang naglalakad na matandang lalaki. Mukhang nauna na ito sa kanya sa lotohan. Magandang umaga, Kalito. Bati niya sa nasalubong na matanda. Ay, ikaw pala yan, Lexi. Maganda ka pa sa umaga. Masiglang bati din ng matanda na may magilaw ng ngiti pagkakita sa kanya. Saan ba lakad mo? Hindi nakalingat sa kanya ang paghagod nito ng tingin sa kanyang kabuuan mula ulo hanggang paa. Tinatanong pa po ba yan? Winagayway niya ang kaparehong papel na hawak nito. Napahalaka ka matanda. Akala ko kung saan ka nararampa. Papunta ka lang pala sa STL. Kayo po talaga, Kalito. Masisisi mo ba ako? Madalang kitang makitang magsuot ng ganyan eh. Isang ngiti lang ang iginanti ni Lexi sa komento ng matanda. Hindi naman niya ito masisisi dahil madalas tattered pants, maluluwang na t-shirts o coveralls ang suot niya. Tumutulong kasi siya minsan sa Kuya Lester niya sa talyer, lalo na kapag day off niya sa mall. Merong talyer ang pamilya niya na pinamamahalaan ng kanyang kuya. Papunta ka rin ba ng Lotto Outlet? Pagkaraan ay tanong ng matanda. Opo, Kalito. O siya, bilisan mo na. Madami akong kasabay kaninang mananaya doon. Yan ba ulit ang mga numero mo? Usisa pa nito sabay sulyap sa dala niyang papel. Pambato to, Kalito, kaya dapat inaalagaan. Talagang alagang-alaga mo yung mga numero mong yan ah. Matagal-tagal mo na rin yung tinatayaan. Abay, dapat lang po. Malakas ang pakiramdam kong dito ako papalarin at nararamdaman kong ito na ang araw na yon. Kaya ba ganyang kalapad ang ngiti mo, Lexi? Parang kumikinang na parang sikat ng araw oh. Biro ng may edad na lalaki. Kayo talaga, Kalito, kanina pa po ninyo ako binobola. Hindi naman kita binobola. O siya, ako'y wag mo nang kakalimutan kapag tumama ka na ha. Ayos na sa akin ang counting balato. Mahalagay na alala mo ko. Opo naman, Kalito. Nagpaalam ng matandang lalaki. Dumiretso na si Lexi sa lotohan. May mangilan-ngilan ng mga taong tumataya. Ate Roda, tawag niya nang makitang wala ang nagbabantay sa Lotto Outlet. Sumili pa siya sa munting bintana niyon. Maaga ka rin ngayon, Lexi. Puna ni Ate Roda sa kanya na sinilip din siya mula sa loob. Sinadya ko po talaga at mamaya ay abala na naman. Isa ba ulit? Opo. Binigyan siya nito ng papel na may mga numero. Isa-isa niyang tinarahan ang mga alaga niyang numero. Alagang-alaga mo talaga yung mga numero na yan ah. Puna ng babae habang pinapanood siyang magtara. Opo, birthday po ito ng pamilya ko. Magagandang numero nga yan. Sana'y manalo. Nung makapagbayad ay nagpaalam na siya kay Ate Roda. May pasok pa siya mamayang 10:00 sa mall bilang isang sales lady. Pero bago pumasok ay binilinan siya ng ina na dumaan sa nakakatandang kapatid na nasa talyer. Habang naglalakad palayo sa lotohan ay hindi nawawala ang ngiti ni Lexi. Last na to. Last na talaga to. Tatama na ako. Ipinikit pa niya ang kanyang mata at marahang idinampi sa labi ang kapirasong papel. Sure na ako. Tatama na ako at magiging milyonaryo. Manifesting. Sigaw pa niya sabay suntok sa hangin. Patalon-talon siyang naglakad, lakip ang malapad ng ngiti sa mga labi. Ngunit bigla yung naglaho pagkatapos niyang makarinig ng sunod-sunod na pitada. Napalingon siya sa kanyang bahagi. Isang kulay asul na kotse ang patungo sa direksyon niya. Pazigzag ang andar nito at hindi niya matukoy kung saan patungo. Aktong uurong siya at babalik sa pinanggalingan pero bumilis ang takbo ng kotse. Napatularan na lang siya hanggang sa magpreno ang driver na halos 1 metro na lamang ang layo sa kanya. Dinig na dinig niya ang pagsagitsit ng gulong niyon sa kalsada. Habang siya'y nakatingin lamang sa kotse, mabilis na mabilis ang kabog ng dibdib. Ikinalma ni Lexi ang sarili at nang makabawi, naniningkit ang mga matang nilapitan niya ang driver's seat at hinampas ang bintana niyon ng malakas. Hoy, anong problema mo? Lasing ka ba? Ang lawak-lawak ng kalsada dito mo pa naisip maglaro ng patintero? Hindi na niya naituloy ang pagsasalita nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Umatras naman siya nang bumaba ang isang lalaki roon. Nakahawak ang isang kamay nito sa may bandang sentido
habang ang kabila ay sa pinto ng kotse. Ang yabang-yabang mo? Porkit may sasakyan ka, akala mo sa'yo ang daan? Baka gusto mong ireklamo kita sa LTO para mawalan ka ng lisensya. Ha? Daig mo pang hindi nag-aral ng tamang pagmamaneho at natigil sa katatalak si Lexi nang makitang sinilip ng lalaki ang gulong ng kotse nito. Napailing pa ito sabay suklay sa bagsak nitong buhok na naka-quiff haircut gamit ang mga daliri. Tumigil ang kamay nito sa sariling batok at nagkamot. Lalong nagnitngit ang kalooban ni Lexi. Hoy mister, may tao kang muntik ng masagasaan. Ano, mas inuna mo pa talaga yung mga gulong mo? Noon lumingon ang lalaki sa kanya. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, mapalad na si Lexi kung sa pagising niya ay may makakasalubong siyang kagaya ng kaharap. Bagong ligo ito, malinis na malinis ang damit na halatang mamahalin. Halata rin sa suot nitong sa malaking kumpanya ito nagtatrabaho dahil nakaterno itong kulay asul na suit. Mabango ito at matangkad. Pwede na itong ihilera sa mga sikat na basketball player. Nanliit tuloy lalo ang height niyang 5'2". Ang kasing itim na balahibo ng uwak na mga mata ng lalaki ay sumasamong nakatingin sa kanya. Miss, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nasaktan ka ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Sunod-sunod nitong tanong. Nakatingin ito sa kanya pero tila wala rin ito sa sarili. Natauhan si Lexi nang magsalita ang lalaki. Anong sorry? Muntik mo na akong mapatay? Mataray niyang wika. Pilit niyang iwinawaksi sa isip na gwapo ang kaharap niya. Na walang kaso kahit na mala Adonis ito. Wala talaga. Talaga lang, Lexi? Sure ka na dyan? Naipilig na lang niya ang ulo para alisin ang kung anong naiisip. Miss, I'm sorry again. Pero nasaktan ka ba? Mukhang hindi naman. Malumanay na wika ng lalaki. May kakaiba sa pagsasalita nito pero hindi yun pinansin ni Lexi. Hindi siya natutuwa sa mga irresponsabling driver. Hindi nga, pero kung nagkataon, baka pinaglalamayan ako ng pamilya ko ngayon. Napahagod sa batok ang kanyang kausap. Look miss, humihingi na ako ng sorry. Medyo hindi maganda pakiramdam ko tapos sumabay pa ang sasakyan ko. Umarko ang kilay ni Lexi sabay sulyap sa sasakyang nasa likod. Tingin pa lang niya sa kotse nito, alam na niyang hindi yun basta-basta. Huwag mo nga akong idinadaan sa ganyan. Di kalidad ng sasakyan mo kaya alam kong hindi yan basta-basta magkakaproblema. Nakapamaywang na hinarap niya ito. Miss, look. Huwag mo akong malukluk dyan. May mata ako. Anya, sabay taas ng kanang kamay dito. Sa kasamaang palad, siya ang natigilan habang nakatingin sa kanang kamay. Bakit parang may kulang? Nagsalita ang lalaki pero wala sa sinasabi nito ang isip niya. Miss, hindi ko talaga sinasadya. Saka ang layo pa naman ng sasakyan ko sa kanatatayuan mo kanina. Kung iginigiit mong mali ang nasa na yun? Pag-aalala niya sabay baba ng kanang kamay. Itinapat pa niya sa mukha ang sariling palad at ibinaligtad, pero wala talagang hinahanap niya. Ano? Takang tanong ng lalaki. Yung maliit na papel na hawak ko. Malakas niyang tugon bago dali-daling kinapa ang bulsa ng suot na jumper dress. Wala rin yun doon. Tanging cellphone at wallet lamang ang laman. Binuksan niya ang wallet sa pag-aakalang inilagay roon ng papel, pero wala siyang nakita. Hindi pwedeng mangyari to. Atungal ni Lexi habang patuloy na kinakapkapan ng sarili. Miss, ano bang sinasabi mo? Naguguluhang lumingon-lingon ang lalaki sa paligid kahit na hindi naman talaga alam kung anong hahanapin. Ikaw, turo ni Lexi sa lalaki. May lotto ticket akong hawak kanina, di ba? Ha? Lalong nagsalubong ang mga kilay nito. Yung lotto ticket, yung palatandaan na yun ang tinayaan kong numbers. Alam ko kung ano at para saan ang lotto ticket. Pero bakit sa akin mo hinahanap? Nawawala kasi. Hawak ko lang yun kanina eh. Sa pagkataranta ni Lexi ay hindi na nag-iisip na sinapat niya rin ang loob ng undershirt niya, pati na ang kanyang bra. Goodness, what are you doing, miss? Ha? Nagangat siya ng tingin dito. Doon lang natanto ni Lexi ang ginagawa. Dali-dali niyang inayos ang damit at matalim na tiningnan ng lalaki upang itago ang pagkapahiyang naramdaman. Anong tinitingin-tingin mo dyan, mister? Kunway angil niya. Sorry, miss, but you're in front of me. Saan mo ba ako gustong tumingin kung ikaw mismo ang nabulatlat ng sarili mo sa harapan ko? Pwede ka namang tumalikod ani Lexi bago lumingalinga sa paligid. Nasaan ba kasi yun? Gaano ba ka-importante yun at ganyan ka nalang mataranta? Kakamot-kamot sa ulong tanong ng lalaki. Marahas niyang nilingon to.
Hoy lalaki, napakahalaga ng lotto ticket na yon, baka hindi mo alam. Paano na lang kung tumama ako? Eh di sayang na. Napaurong ito nang makitang para siyang nasasabak sa gera. Hindi ka naman nakakasigurado na tatama ka. Sa araw-araw ay libo-libong tao ang tumataya sa loto. Napakababa ng porsyento nang tatama ka. Kahit pa gaano kababa ang porsyento, wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay makita ang kopya ng ticket ko. Miss, out of millions of people na tumataya, 0.04% lamang ang posibilidad na pwede kang tumama. Lihim siyang napangiwi sa logic ng lalaki, pero wala siyang balak na magpatalo. Paano kung ngayong araw na yan magaganap ang porsyentong sinasabi mo, Aber? Di wala na kaagad. Nasayang na kaagad ng kahihintay at katataya ko. Walang magawa si Dylan kung hindi ang mapabuntong hininga habang nakikinig sa estrangherong babae. Petit ito at hindi pa halos umabot sa may balikat niya. Pero kahit ganoon, halos lamunin naman siya nito sa klase ng pagsasalita nito. Kaanak yata ito ni Gabriela Silang. Miss, mabuti pa iiwan na kita. Hep? Hindi pwede, mister. Maagap nitong putol sa sasabihin niya. What? Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang lotto ticket ko. Kaya hindi ako makakapayag na basta ka nalang aalis. Miss, hindi ko nga kinuha ang lotto ticket mo dahil walang dahilan para kunin ko yun. Nagtatrabaho ako ng akin at hindi umaasa na mananalo lang. Saka imposible ang sinasabi mo. Kabababa ko lang ng sasakyan. Bahagyang kinabahan si Dylan nang makitang naningkit lalo ang mga mata ng babae. Hoy lalaki, nakapamaywang na humakbang ito palapit sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Na umaasa lang ako sa pagtaya ha? Miss, I don't mean anything bad with what I said. Ang sa akin lang, hindi mo naman talaga pwedeng iasa na lang sa swerte ang lahat. Kailangan marunong ka rin kumilos. Pakiramdam ni Dylan ay sasabog na ang utak niya sa pakikipag-usap sa babae. At noon lang siya nakadama ng ganoong klase ng kaba sa harap ng isang babae. Kahit nga sa pakikipagnegosasyon niya sa mga bigating tao ay hindi siya kinakabahan. Pero dito, parang may naghahabol ang mga daga sa dibdib niya. Ang bilis at ang lakas ng pagtibok ng kanyang puso. Hindi tuloy halos siya makahinga. Don't mean anything bad? Sarkastiko ang panggagaya nito. Sa tono ng pananalita mo, yun ang pinapahiwatig mo, mister. Para sabihin ko sa'yo, nagtatrabaho ako bilang isang sales lady. Kapag naman wala ako sa regular na trabaho ko, ay nasa talyer ako ng pamilya namin at doon tumutulong. Ngayon, sabihin mo sa akin kung umaasa lang talaga ako sa swerte at hindi marunong magbanat ng buto, ha? Ang dami mong satsat, wala ka namang alam sa buhay ko. Huminga ng malalim si Dylan bago nagsalita. Again, that's not what I meant. I'm just stating that instead of using your money in betting in lotto, why not use it in a recreational or more meaningful way? Itinaas niya ang dalawang palad para maintindihan nito ang sinasabi niya. See this, miss? Let's say 5 times in a week you'll pay 50 pesos for the lotto ticket. So it will surely get your 250 pesos. Then kung tumataya ka linggo-linggo, magiging 1,000 na yun sa isang buwan. At kung tataya ka sa loob ng isang taon, aabutin niya ng mahigit 12,000. Why don't you just save the money instead? Kumibot-kibot ang maliit na labi ng babae. Jeez, but she's cuter when doing that. At bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Halo-halo. May kaba at meron ding saya. Mister, makinig ka sa akin. Unang-una, wag na wag mo akong ma-English ha. Naiintindihan kita pero naiirita ako sa mga Pinoy na kung maka-English parang wala sa sariling bayan. Pangalawa, wag mong ibigay sa akin ng logic mo yan. Ilang beses ko na yung narinig sa kapitbahay ko sa tuwing sinasaway niya ang asawa niyang manigarilyo. Hindi pa ako tapos. Putol ng babae sa kanya. Hindi sanay si Dylan na ginaganon, pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay naaaliw siyang tingnan ng babae. Ang sinasabi ko, lagi din sinasabi ng asawa ni Calito na kung ang paninigarilyo niya ay tinatago na lang, baka nakabili na siya ng sasakyan. Isipin mo, 8 piso na ngayon ang isang stick ng sigarilyo. Kung bibili siya ng isang kaha, 150 pesos na yon. Kaso nakakadalawang kaha siya sa maghapon kaya bale 300 pesos na lahat. So kung sa isang buwan na ipagpapalagay natin naka 50 kaha siya, 50 pesos times 150, gagasto siya ng 7,500. Kung aabutin pa ng taon ay mas malaki pa, tama ba? Nakangiting tumango si Dylan. Tama. Kitams, sa palagay mo ba'y tumigil siya sa paninagarilyo dahil nalaman niya kung gaano kalaki ang magagastos niya? Well, maybe. Nag-aalang ang tugon ni Dylan na sinabayan ng pagkibit-balikat. At sa palagay mo rin ba'y may sasakyan na sila ngayon?
Tanong ulit ni Lexi. Yes? Bakit parang duda ka, mister? Come on, I don't even know them, for Pete's sake. Well, apparently, mali ang logic nyo dahil kahit ilang taon na siyang tigil sa paninigarilyo, wala pa rin siyang sasakyan. Humalukip-kip ito at tinaasan ng kilay si Dylan. Natatawang napailing na lang siya sa babae. Maybe he didn't manage his money wisely. Ang babae naman ang nagkibit na malikat. Ang point ko rito, tumigil o hindi, ganun pa rin ang buhay nila, walang pagbabago. Kaya sa tingin mo, sa ginagawa mo, magbabago ang buhay mo. Ganun ba, miss? Aba, oo. Kapag tumama ako, tiyak milyonarya na ako. Hindi na kami maghihirap ng pamilya ko. Magagawa ko ng gusto ko. Maitatayo ko ng business na gusto ko. And what is it? Amused na nakititig si Dylan sa mukha ng babae. Very convincing talaga kung magsalita ito. Parang alam na alam ang ginagawa. Grocery store at Teka nga. Tumigil ito at pinakatitigan siya. Inaaliw mo kung masyado kaya napapalayo tayo sa ating pinag-uusapan. Kailangan ko makita ang ticket ko. Wala ka ba talagang nakita? Wala nga, miss. Kung nasa akin lang kanina ko pa yung binigay sa'yo. Hindi ko naman gawain ng mag-interest na mga bagay na hindi sa akin. Masama yun. Giit ni Dylan. Ipinakita pa niya ang mga bulsa ng suot niyang slacks. Ay. Frustrated na naisuklay ng babae ang mga daliri sa hanggang balikat nitong buhok. Even that hair fits perfectly on her small face. She had those almond-shaped eyes, small nose, and small pinky lips. She looked small, yet she's strong-willed. Tumingin-tingin siya sa paligid bago sa kanyang relo. It's already 9:20 a.m. May meeting siya ng 10 o'clock. Hindi siya sure kung darating ba siya ng sakto sa oras dahil sa sitwasyon niya ngayon. Idagdag pa ang sasakyan niya. Kapag naging pera ang ticket na yun, maraming mabibili. Ang kaso nawala. Pera na naging bato pa. Bulong ni Lexi. Gusto niyang matawa sa babae. She might sound irrational and funny, but surely, many would learn something from her. Kahit siya. Sige, babayaran ko na lang ang lotto ticket na yun. Ani Dylan na ikanalingon ng babae. Wag na, 50 pesos lang yun, kaya ko na. Natawa siya ng malakas sa sinabi nito. No, that's not what I meant. Nagtatakang tinitigan siya nito. How much is the prize if you win? Ha? Ang ibig kong sabihin, magkano makukuha ang premyo kapag nanalo sa loto? Nag-isip ang babae. Mas malaki na ngayon, 1,450,000 na. Bakit tataya ka rin? Ako tataya? Umiling si Dylan. No, hindi. Bakit naman hindi? Malay mo ito ng chance mo. Malay mo, swerte ka pala sa ganito. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ano? Malaki ang 1,450,000. Halos isa't kalahati na yun. Pero ayos na ba sa'yo ang 1,000,000, miss? Tumawid ito ng pagkakatayo. Oo naman, marami ka nang mabibili at mababayaran dun. Really? Nalilitan ka ba sa 1,000,000? Hindi naman. Okay, wait for me here. Magsasalita pa sana si Lexi pero tinalikuran na siya ng lalaki. Bumalik ito sa kotse. Abat ano kayang nasa isip nito? Bakit niya tinatanong kung malaki na ang 1,000,000? Kahit naririto pa, hinintay ni Lexi ang lalaki hanggang sa lumabas itong muli sa sasakyan. May dala itong maliit na papel at ballpen. Anong pangalan mo, miss? Tanong nito. Ako? Lexi. Tipid niyang sagot. Full name? Lexi Cruz. Bakit? Hindi sumagot ang lalaki. May isinulat ito sa papel bago iniabot sa kanya. Nag-aalangang kinuha niya yon. Naputo lang lahat ng sasabihin niya nang mapagtanto kung ano ang papel na iniabot nito. Hindi lang yun basta papel. Isa yung tseke na nagkakahalaga ng 1,000,000. Nakalagay ang pangalan niya at ang pangalan naman nito ay nakasulat sa ibaba. Dylan Dave Montalibano. Basa niya. 1,000,000 pesos? Paanas pang wika ni Lexi sa amount na isinulat nito sa baylunok. Tiningnan niya ang lalaki, pagkuway ang tseke ng ilang beses. Sinisigurado niyang hindi nga siya nagkakamali sa nakikita. Malaking paniniwala mo na mananalo ang lotto ticket mong yun, hindi ba? Usisa ng lalaki. Mataman itong nakatingin sa kanya. Oo, tiwala talaga ako. Kandautal niyang wika. Sawaya na, ibinibigay ko na sa'yo ang panalo mo. Masiglang wika nito. Muling pinagmasdan ni Lexi ang tseke. Walang kahit anong tumatakbo sa isip niya.
Ganoon nga yata siguro kapag nabibigla. Bakit parang natahimik ka, Lexi? Huminga siya ng malalim bago lumapit sa lalaki. Kinuha niya ang palad nito at inilagay roon ng tseke. Why? Nagtatakang tanong ni Dylan. Halata sa mukha nitong hindi inaasahan ang ginawa niya. Hindi ba't dapat ako ang magtanong niyan? Umiling ang lalaki. Hindi kita naiintindihan. Sa buong sandaling makausap tayo dito, wala kang ibang bukang bibig kundi ang lotto ticket mo. To think na hindi naman tayo magkakilala tapos nakwento mo ng trabaho mo, business ng pamilya mo, at pati na rin ang kapitbahay mo. Sige, naniniwala na ako malaki ang chance na mananalo ka sa loto. Kaso nawala naman ang ticket mo. Kaya yan ang premyo mo. Hindi ako ganoong klase ng tao, Mr. Dylan Montalibano. Hindi ako mapagsamantala kung totoo nga kabaitang pinapakita mo. Oo, kailangan ko ng pera kaya nagbabaka sakali akong tumaya. Pero hindi naman ibig sabihin nun na tatanggapin ko na yan. Mayaman ka, may pera. Kung gusto mong magbigay ng 1,000,000, wag sa akin. Doon na lang sa mga taong walang may pampagamot. O di kaya sa mga kabataang gustong makapag-aral pero walang pampaaral. I'm not a charity case here, Mr. Montalibano. Gaya ng sabi ko, may trabaho ako. Marunong ako magbanat ng puto. Litanya ni Lexi sabay talikod at naglakad palayo rito. Anong akala niya sa akin? Hindi marunong mag-English? Marunong din ako kahit English kalabaw. At akala ba niya tatanggapin ko ang pera niya? No way, highway. Miss! Habol ng lalaki sa kanya. Ano? Bigla siyang tumigil at humarap dito. Subalit muntik na siyang mangudngod sa gilid ng kalsada nang sumalpok ang katawan niya sa malapader na dibdib ng lalaki. Aw! Daing ni Lexi habang hinahagod ang nasaktang muka. Oops, sorry. Hindi ko sinasadya. Okay ka lang ba? Hinawakan siya ng lalaki sa braso. Kaagad na pumiksi si Lexi dahil may kung anong kuryenteng anulay sa mga daliri nito papunta sa kanya. Bumilis tuloy ang tibok ng kanyang puso. Wag mo nga akong mahawak-hawakan, bulyaw niya. Sorry. Alam mo, ilang beses ko na yung narinig sa'yo. Ano ba talagang problema mo, Mr. Rich Guy? Napakamot sa ulo si Dylan. Kasi naman, hindi mo ba talaga tatanggapin to? Naningkit ang mga mata niya. Nangaasar ka talaga, no? Ha? No, hindi ako nangaasar. Ayoko lang umalis kung may sama ng loob sa akin. Bigla siyang nalito. Ako, may sama ng loob? Pwede ba? Marami akong gagawin. Kung ikaw, kaya mong bilhin ang mundo dahil sa pera mo, pues ako, kailangan ko magtrabaho para may pambiling mga bagay na gusto ko. Gets? Tinaasan pa ito ni Lexi ng isang kilay. Huminga ng malalim ang kanyang kaharap. Okay, so ayaw mo talaga. Ang kulit. Ayoko nga. Sinabayan pa yun ni Lexi ng pagpadyak. Okay, saan ka ba pupunta? At bakit? Sasama ka? May meeting ako ngayong 10. And so? Tanong ni Lexi habang nakahalukip-kip. Nahihiwagaan siya sa lalaki. Hindi niya alam kung tama ba talaga nakikipag-usap siya rito. Hindi rin ako makakarating dahil nagloloko ang sasakyan ko. Hindi ba sabi mo may talyer kayo? Natampal niya ang noo. Oo nga pala, doon ako pupunta. Isama mo ako sa talyer niyo. At bakit mo naman gagawin yun? Ipapagawa ako ang sasakyan ko. Nilingon ni Lexi ang magandang kotse nito. Mabuti at kahit papaano ay naiparada nito yun ng maayos sa gilid ng daan. Nilingon niya ang lalaki. May gamit ka ba dyan? Bakit? Kunot noong tanong nito. Titingnan ko muna bago mo dalhin sa talyer para malaman natin kung ano ang sira. Binuksan naman ni Dylan ang hood ng sasakyan nito. Sa gilid ng mga mata ni Lexi ay nakita niyang pinagmamasdan siya nito. Hindi naman gaanong malaki ang sira, may cable lang na kailangan pagdugtungin. Mabilis lang itong magagawa sa talyer. Kompleto ang gamit ng kapatid ko kaya madali lang to. So, sumunod ka sa akin. Mabilis niyang sabi sabay baba ng hood ng sasakyan. Isinama nga ni Lexi si Dylan sa talyer. Wala roon ang kanyang kapatid kaya iniutos na lang niya sa isang mekaniko nila na bilis ang ayusin ng sasakyan. Kailangan na kasi niyang maghanda para sa pagpasok sa trabaho sa mall. Mauna na ako, Dylan. Sila nang bahala sa sasakyan mo. Paalam ni Lexi dito. Paano ang bibili na lang ako ng bagong ticket. Iiling-iling na putol niya sa sinasabi nito saka umalis na. Ilang linggo ang para kay Dylan ay mabagal na lumipas. Halos bilang na bilang niya ang bawat araw. Ang hindi niya mabilang ay kung ilang beses na bang pumasok ang sekretary niya para dalhin ang mga papel na pipirmahan niya.
at ipapaalala ang sunod-sunod na meeting niya sa bagong owner ng Akira Group. Ikaw na naman? Inis na wika ni Dylan nang pumasok ang sekretary niyang si Nika sa loob ng opisina. Mananawa ka talaga sa akin ngayon, Sir Dylan. Gusot ang mukhang anito. Matagal na nagtatrabaho si Nika sa kumpanya nila. Ang ama pa niya ang CEO ay nandoon na ito kaya naman hindi na halos iba ang turing niya rito. May kulang na naman ba? Tanong niya sabay sandal sa swivel chair. Inalis niya ang salamin sa mata at pinisil-pisil ang bandang itaas ng ilong. Sobra. Tugon ni Nika sabay baba ng makapal na papel sa harap niya. Nakakunot na ang noon nito habang titig na titig sa kanya. Inaasahan ko na mas magiging pursigido ka na magtrabaho ngayon dahil successful ang pakikipag-meeting mo sa owner ng Akira Group. Pero simula nang makabalik ka, parang may kulang na sa'yo, Sir Dylan. Wala sa loob na naipikit ni Dylan ang mga mata. Tama ito sa sinabi nito. Dapat ay mas pursigido siyang magtrabaho, lalo pa at successful ang pakikipag-meet up niya sa Akira Group. Nagkapatawaran na rin sa wakas ang kanyang ama at Uncle Alan. But after his encounter with Lexi, his mind changed, which was a bad thing. Dati-rate, puro negosyo ang laman ng isip niya. Ngayon, puro mukha ni Lexi. Hindi mawaglit-waglit ang cute nitong pagtataray sa kanya. At nahihiwagaan na siya sa sarili kung bakit. Gaya niyan, nililipad ang isip mo. Hey Sir Dylan, please come back to earth. Sinamahan pa ni Nika ng pagtuktok sa mesa ang pagsasalita kaya bumalik ang atensyon niya dito. Sorry, I'm just thinking about something. Something or someone? Ngumisi siya. Itigil mo na ang pagmamarites mo. Iwan mo na lang dyan ang mga papeles at ako na ang bahala. Sinamaan siya nito ng tingin. Grabe ka? O baka naman in love ka na kaya ka nagkakaganyan? Pagkasabi nito ng salitang in love ay muling rumihistro sa isip niya ang cute na mukha ni Lexi. Kumusta na kaya siya? Tumaya kaya ulit siya? Nanalo naman kaya siya? Sunod-sunod na tanong ni Dylan sa sarili habang nakangiti. Yan ang mukha ng in love. Matinis na bulalas ni Nika. Bigla niyang ipinilig ang ulo. Magtigil ka dyan, Nika. Just go outside and do your job. Malamig niyang utos sabay ikot ng swivel chair patalikod. KJ, kapag kailangan mo ng advice, sabihin mo lang ha. Hindi na siya nagsalita. Dinig niyang sumara ang pinto kaya tumayo siya. Naglakad siya patungo sa glass wall. Nakapamulsang tumanaw siya sa ibaba. Mula roon ay tanaw na tanaw niya ang iba pang nagtataas ang building sa kamay nilaan. Ang taas ng Averial ay higit pa sa ibang building. Mula sa kinatatayuan niya ay para lang ding mga laruan sa paningin niya ang mga sasakyan at maliliit na establishmento sa ibaba. Napabuntong hininga si Dylan. Pilit pa rin niyang inaanalisa ang sariling damdamin. He met Lexi in a brief moment. Yet, her impact to him last longer than he thought. Ni hindi nga inabot ng 1 oras ang pagkikita nilang yun. Pero para bang nasa pool siya. Siguro dahil sa palabang personalidad nito at paninindigan. Noon lang kasi siya nakatagpo ng kagaya nito, na walang pakialam na sagot-sagutin siya. Kaya naman ngayon, para siyang sira na hindi mawala-wala sa isip si Lexi. May mga oras na gusto niya itong puntahan sa talyer, pero inuunahan siya ng kaba. Ano namang sasabihin ko kapag nakita kami? Sasabihin ko ba sa kanya na bibilan ko siya ng maraming lotto ticket para more chances of winning? Lalabas naman akong katawa-tawa kung ganun. Wala sa loob na sinuklay niya ng mga daliri ang buhok. Hindi na talaga maganda tong nararamdaman ko. Baka bukas makalawa nakikipag-usap na rin ako sa pader. Kung hindi ako gagawa ng aksyon, baka nga masiraan na ako ng bait kakaisip sa kanya. Sa naisip ay mabilis na kinuha ni Dylan ang susi ng kotse sa ibabaw ng mesa bago dali-daling lumabas ng opisina. Sa paglabas niya ay nakasalubong niya si Nika. Sir, saan ka pupunta? Cancel all my meetings for today. Putol niya sa mga sasabihin sana nito. Pero sir, marami ba kayong kailangan tapusin? Just do what I said. May importante lang akong gagawin. Anya sabay talikod na. Hindi na narinig ni Dylan ang iba pang sasabihin ni Nika nang pumasok siya sa private elevator niya. Kadalasan ay ginagamit niya lang yon kapag may emergency. And he considered that moment an emergency. Dahil baka mawala na siya sa katinoan kapag hindi pa niya nakita si Lexi. Bagsak naman ang mga balikat ni Lexi habang nakatingin sa mga numerong nakasulat sa malaking blackboard sa harap ng Lotto outlet. Mali siya ng akala sa mapalad niyang araw. Ilang linggo na rin ang nakalilipas at tinatayaan niya pa rin ang mga numero niya. Pero bigo siya. Imposible talaga na manalo siya.
Napailing siya lalo nang maalala si Dylan at ang pakikipagtalo niya rito. Pati na ang pagbibigay nito ng tsekeng nagkakahalaga ng 1,000,000. Ang yabang-yabang ng dating niya, pero wala naman siyang nahihita sa ginagawa niya. Ang dadlal mo kasi, Lexi. Kastigo niya sa sarili habang naglalakad. Day off niya kaya pupunta muna siya sa talyer. Malapit lang ang talyer sa bahay nila. 15 minutes lang nalakarin. Tutulong siya o kaya ay tatambay para makipagkwentuhan sa mga manggagawa roon. Naaaburido kasi siya sa bahay. Ang papa niya kahit bawal nang magagalaw dahil may diabetes ito at baka masugatan ay naroon pa rin sa talyer at doon tumitigil. Ang mama naman niya ay abala sa mga pa-order nitong kakanin. Abala sa pag-iisip si Lexi kung tataya ba ulit siya mamaya sa loto o bukas nang may bumusina mula sa likuran niya. Paglingon niya, isang pamilyar na sasakyan ang papalapit sa kanya. Bumagal yun hanggang makasabay siya sa paglalakad. "Hi Lex!" Bati nang nagmamaneho ng aso na kotse. Napakurap si Lexi habang nakatingin sa binata. Ilang linggo nang nakararaan at hindi niya akalaing makikita pa ito. "Dylan?" Takang tanong niya. Lumapad ang ngiti ng lalaki. "Mabuti naman at natatandaan mo pa ako." Magtatanong pa sana si Lexi kung bakit ito naroon nang magsalita muli ito. "Magpa-park lang ako." Sa tapat ng isang kainan nagpark si Dylan. Nagpatuloy naman siya sa paglalakad. Nang makababa ito ng kotse ay sinalubong siya. "Kamusta, Lex?" Bahagyang kumunot ang noo niya. Kanina niya pa naririnig ang tawag nitong Lex. Isa pa, para bang magkaibigan talaga kung tawagin siya nito. "Lexi ang pangalan ko." Pagtatama niya. "It suits you." Tinaasan niya ito ng isang kilay. "Ewan ko sa'yo. Bakit pala naligaw ka?" Sumabay ito sa paglalakad niya. "Busy ka ba?" Tanong nito sa halip na sagutin ang tanong niya. Nilingon niya ito. Noong unang beses niyang makita ito ay hinangaan niya ang taglay nitong katangkaran, kaya nanliit siya sa tabi nito. Pero in fairness, gwapo talaga ito. Mas gumwapo pa nga yata ngayon. "Uy!" Untag sa kanya ni Dylan at bahagya siyang siniko. Agad niyang ipinilig ang ulo. "Ano ba? Bakit ba naniniko ka?" Pagtataray niya. Para kasing lumilipad ang isip mo sa kung saan. May nangyari ba? Ano palang balita sa loto mo? Nanalo ka na ba?" Napailing siya. "Eto na naman po kami." Tumigil sandali si Lexi. "Pwede ba kung wala kang ibang sasabihin, maaari bang lubayan mo muna ako? Busy ako." Inis niyang wika bago naglakad muli. "Busy ka? Saan ka ba pupunta? Tataya?" "Hindi, at wala ka nang pakialam kung saan man ako pupunta." "Pero may usapan pa tayo." "Usapan? Anong usapan?" Nangungunot ang noong tanong ni Lexi. "Yun tungkol sa nawawala mong loto ticket." Napailing siya. Mukhang wala talagang alam ang lalaki sa pagtaya sa loto. "Hayaan mo na yun." "Pero bakit? Sayang naman yun." Inosenteng tanong ni Dylan. Sinulipan niya ang binata. Seryoso ang mukha nito habang naghihintay ng sagot niya. "Hayaan mo na nga yun." Giit niya. Paano kung nanalo yun?" "Ay nako, isang planeta ba nang galing ang isang to?" Bulong ni Lexi. "May sinasabi ka, Alex?" "Wala. Ang gusto ko lang ipaintindi sa'yo, makita ko man ang ticket na yon, wala rin. Hindi naman kasi lumabas ang mga numero na tinayaan ko. Talo ako. Ilang beses na din akong tumaya pero hindi pa din ako manalo-nalo." Natahimik si Dylan. Walang mabasa si Lexi sa mukha ng binata. "Yun lang ba ang pinunta mo rito? Para alamin kung nanalo ako o hindi?" Tanong niya makaraan ng ilang sandali. Kumibot-kibot ang mga labi ng lalaki. Gusto namang pisilin ni Lexi ang pisngi nito. Ang cute kasi nitong tingnan. Nagkamot sa ulo si Dylan. "Oo, yun nga." "Umuwi ka na, nag-aaksaya ka lang ng panahon." Kahit nabagsak kalooban ni Lexi ay nilagpasan na niya ito at tuloy-tuloy na siyang nagpunta sa talyer nila hanggang makarating doon. "Papa!" Malakas niyang tawag sa ama nang makitang nagbubuting-ting na naman ito ng sasakyan. Nariyan na pala ang aking prinsesa." Nakangiting wika nito. Malalaki ang mga hakbang na naligpitan niya ito. "Anong ginagawa niyo? Hindi ba kabilin-bilin na ni Mama na bawal nga kayong tumulong dito sa talyer? Mamaya niyan masugatan pa kayo." Inis na kinuha niya ang isang basahan sa tabi nito at pinunasan ang puro grasa nitong kamay. "Nako, masyado naman kayo. Anong gusto niyong gawin ko? Tumunga nga na lang dito." "Pwede rin naman ho. O kaya, bakit hindi niyo subukan maglakad-lakad?
Para nalilibang kayo kung naiinip kayo sa pagbabantay dito. Napailing ang kanyang amang si Mang Kaloy. Ayoko, mas gusto ko rito. Saka nag-iingat naman ako, anak. Kahit pa, maigi na rin yung nagdodoble ingat tayo, hindi yung basta ingat lang. Kung ganon, ikaw na ang tumapos nito. Yaman din lamang at nandito ka na. Tumingin ng kanyang ama sa kanyang likuran. Pagkatapos, ibinalik nito ang pansin sa kanya. Kilala mo ba yung lalaking kasunod mo? Tanong nito na nagpalingon sa kanya sa tinutukoy ng ama. Nangunot ang noon ni Lexie. Akala niya umuwi na si Dylan. Hindi niya alam na nakasunod pala ito sa kanya. Sandali lang ho pa. Nilapitan niya si Dylan. Bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka pa umuwi? Ngumiti sa kanyang lalaki. Ang totoo talaga, flat tire ako. Baka pwedeng ipaayos sa tao nyo. Napataas ang kanyang isang kilay sabay halokip-kip. Flat tire agad? Ni hindi pa tayo nagtatagal na magkausap kanina. Yung totoo. Oo nga, flat tire nga ako. Kahit puntahan pa natin ang kotse ko para makita mo ang sinasabi ko. Baka napako rin sa pinagparkingan ko. Naniningkit ang mga matang pinagmasdan ni Lexie si Dylan. Halatang may kakaiba sa mga kinikilos nito. Hindi niya lang matukoy kung ano. Sige, titingnan ko. Ibigay mo sa akin ang susi mo, papasama na lang ako sa isang tauhan namin. Sasama ako. Hindi, dito ka lang. Nilingon niya ang kanyang amang pinagmamasdan ng iniwan nitong gawain. Nakikita mo ba ang may edad na lalaking yun? Sinundan ni Dylan ang sinasabi niya. Oo, bakit? Naniligaw ba sa'yo? Ano? Sira ka ba? Tatay ko yan. Mahinang bulalas ni Lexie. Napakamot sa ulo si Dylan at tabingi ang ngiting nilingon siya. Sorry, akala ko maniligaw mo na gusto mong itaboy. Ewan ko sa'yo. Kung ano-anong pinagsasasabi mo. Ikaw na muna magbantay sa kanya habang wala ako. Wag na wag mo siyang pahahawakin ng kahit na ano. Kapag nakita kong may grasa na naman ang kamay niya, hindi ka na pwedeng bumalik dito. Maliwanag ba? Ha? Bakit naman? Paano kung hindi ko siya mapigilan? Di ikaw ang sisisihin ko kapag nagkasugat siya. Nagkakaintindihan ba tayo? Walang nagawa si Dylan kung hindi ang tumango at ibigay ang susi ng sasakyan nito sa kanya. Sige, halika't ipapakilala muna kita kay Papa. Bumalik siya sa kinaroroonan ng ama kasunod si Dylan. Pa, may titingnan lang akong sasakyan dyan lang sa malapit. Isasama ko si Kuya Estong. Dito na rin muna tong si Dylan. Siyang may-ari ng sasakyan na titingnan ko. Ganoon ba? Sige, puntahan nyo na at ako nang bahala rito. Akmang dadamputin na naman ng kanyang ama ang wrench nang madali iyong kunin ni Dylan. Ako na lang ho sir ang gagawa ng gagawin nyo. Ituro nyo lang ho sa akin kung ano. Nagsalubong ang kilay ng kanyang ama sa inasta ni Dylan. Lihim namang napangiti si Lexie. Sige pa, punta muna kami sa kotse ni Dylan. Tinanguan lang siya ng kanyang ama at hinarap na nito si Dylan. Pagdating sa pinagparadahan ni Dylan, totoo ngang flat ang gulong ng kotse ng lalaki. Pero hindi lang isa yon, kung hindi dalawa. Napakamot na lang sa batok niya si Lexie. Weird. Bulong niya sa sarili. Mukhang napagtripan agad ang kotse na to ah. Mamahalin kasi. Mantakin mo, 2 gulong agad. Wika ni Kuya Estong. Oo nga eh. Magkatulong na inalis ni Lexie at Kuya Estong ang mga gulong. Pagkatapos, bumalik sila sa talyer. Naabutan niya roon na minamandohan ng kanyang ama si Dylan. Wala na ang suit na suot nito. Naka-t-shirt na kulay gray na lang ito. Na alam niyang hindi sa lalaki. Hapit na hapit kasi yun sa katawan ni Dylan, na lalong nagpalabas sa namumutok nitong mga muscle. Bukod doon, may mga grasa na rin ang damit nito. Aba, mukhang madali ka naman palang turuan, Tisoy. Anang kanyang ama sa binata. Lumapit siya sa mga ito. Ako na dyan, Dylan. Hintayin mo na lang na matapos ang pag-vulcanize sa mga gulong ng kotse mo. Wala ka palang spare tire. Ngumiti sa kanya si Dylan. Hindi, ako na dito, Lexie. Nag-enjoy pa ako. Magaling din magturo si Papa. Ang Papa mo. Hindi na lang nakipagtalo si Lexie. Pumasok siya sa loob ng pinaka-opisina ng talyer at naupo sa isang upuan habang pinagmamasdan si Dylan sa mga kilos nito. Halata sa lalaking hindi sanay sa ganoong uri ng trabaho dahil pawis na ang buong katawan nito. Hindi tuloy mapigilan ni Lexie ang mapalunok. Ang yummy naman kahit magrasa na siya. Anya sa sarili. Hindi na niya makuha pang alisin ang mga mata sa katawan ni Dylan. Nang matapos ito sa ginagawa, alertong tumayo si Lexie at kumuha ng isang pitsyal ng malamig na tubig na naroon sa maliit nilang ref.
Dinala niya yon sa kinaroroonan ni Dylan at ng kanyang ama. Inom ka muna, Dylan. Alok niya bago iniabot ang isang baso rito na madali nitong tinanggap. Nilagyan niya yon ng malamig na tubig. Salamat. Wika nito bago uminom. Eksaktong makainom ito, siya namang lapit ni Kuya Estong. Lexi, tapos na yung mga gulong ni Boss Tisoy. Ikakabit na lang. Sige, Kuya. Pulido ka rin gumawa, Dylan ah. Akala ko ba first time mo? Tanong ng kanyang ama habang sinisilip ang makinang inayos ni Dylan. Oo, first time ko ho talaga. Ibang klase rin. Ngayon lang ako nakakita ng first timer na kagaya mo. Magaling ka sumunod sa sinasabi. Pwedeng-pwede ka nang maging mekaniko. Talaga ho? Nagliwanag ang mukha ni Dylan. Oo, kapag kailangan mo ng part-time, pumunta ka lang dito. Marami pa akong ituturo sa'yo. Pa. Tabingi ang ngiting binalingan ni Lexi ang kanyang ama. Hindi niyo ho Aba, hindi ko ho tatanggihan yan, sir. Kung may open pa ho kayong trabaho dito, pwede ho ba akong mag-apply? Iisang linya ang mga kilay na tiningnan niya ang lalaki. Hindi naman siya nito pinansin. Abay, oo naman. Pwedeng-pwede. Sige ho, bukas na bukas din darating ako. Sagot ni Dylan. Hindi na nagawa pang ibuka ni Lexi ang bibig niya. Hindi tuloy niya nakuhang ipaliwanag sa ama kung sino talaga si Dylan. Hanggang sa makaalis ang lalaki ay iniisip pa rin niya ang totoong motibo nito. Hindi kasi siya mapanatag talaga. Hindi naman siguro babalik yun bukas. Sigurado kung hindi niya kakayanin ng trabaho sa talyer. Sa kamayaman ng lalaking yun, hindi siya mag-aaksaya ng panahong maging tauhan ng pipitsuging talyer. Lalo pa kung siya naman ang boss kung nagtatrabaho man siya sa isang malaking kumpanya. Hindi siya ang tipo ng lalaking uutos-utusan. Sabi ni Lexi sa sarili. Ngunit kinabukasan, pagdaan niya sa talyer bago pumasok sa mall, ay naroon nga si Dylan. Panay lang ang tango at sunod nito sa pagmamando ng kanyang ama. Matutuwa na sana siya dahil nakita niyang muli ang lalaking ilang gabi na ring gumugulo sa kanyang isipan. Ang kaso, dumagsa ang tao sa harap ng talyer nila. Karamihan sa mga ito ay babae na panay ang pakyut at impit na tumitili sa lalaking hindi nangiming ibandera ang hubad na katawan. Pa! Salubong ang mga kilay na tawag niya sa ama. Sabay siyang nilingon ng dalawang lalaki. Oh, papasok ka na ba anak ko? Tanong ng kanyang ama habang palapit siya rito. Hi Lex. Matamis siyang hinitian ni Dylan. Lex, mong mukha mo. Magdamit ka nga. Hindi mo ba alam na nakakakabag ang hangin dito? Inis niyang wika sa lalaki. Natawa ito. Magdudumi lang ang damit ko. Mas maigi ng ganito. Ganon. Nilingon ni Lexi ang kanyang ama. Pa, pwede mo na siyang tanggalin sa trabaho. Hindi siya marunong sumunod sa sinasabi ng anak ng boss niya. Sabi niya sa ama. Ang kanyang papa naman ang natawa bago binalingan si Dylan. Ang mabuti pa, magsuot ka kahit saan daw, Dylan. Kanina pa kasi pinagpipiestahan ang katawan mo ng mga tao. Baka nga mausog ka, mahirap pa naman ng ganun. Kakamot-kamot sa ulong sumunod naman si Dylan sa mag-ama. Nang masigurong may damit na itong suot, saka palang napanatag si Lexi. Sige na pa, tuloy na ho ako. Tapos, huwag niyo rin kalilimutan ng bili ni Mama. Oo na. Nakukulili na ako sa inyong mag-ina. Sige na, pumasok ka na. Taboy nito. Isang sulya pa ang ginawa ni Lexi kay Dylan bago umalis. Nang tignan niya ang mga osisera, masama ang tingin ng mga ito sa kanya, na ikinangisi niya ng malapad. Manigas kayo? Supil-supil ang ngiting naglakad siya patungo sa sakayan. Hindi man ako swerte sa loto, swerte naman ang mga mata ko sa magandang tanawin sa araw-araw sa talyer. Pilyang wika niya sa sarili na ang tukoy ay si Dylan. May 2 linggo na ring nagtatrabaho si Dylan sa talyer ni Lexi. Ipinaubaya niya muna sa kanyang pinsang Sikit, anak ng Uncle Alan niya, ang pamamahala sa Averial Holdings. Tiwala naman siya rito hindi siya nito ibubuko. Hindi kasi alam ng kanyang ama ang ginagawa niya. Ngayong okay na ang pamilya nila, nakakita siya ng isa pang kakampi. Pasipol-sipol siyang naglalakad sa tabi ng kalsada habang patungo sa talyer ni Lexi nang makarinig siya ng isang malakas na sitsit. Luminga si Dylan sa paligid. Malapad siyang napangiti nang makita si Lexi. Nakasuot ito ng maluwag na pantalong maong at t-shirt. Alam niyang wala itong pasok sa trabaho kaya magkakasama na naman sila nitong maghapon. Good morning. Nakangiting bati niya sa babae. Kapag nakikita niya ito, buo na talaga ang araw niya. Ganoon pala talaga kapag tinamaan ni Cupido.
Masaya nang masilayan ang taong iniibig. Totoo yun. Aminado na siya sa sarili niya na iniibig na niya si Lexi. Tinaasan siya nito ng isang kilay, kagaya ng lagi nitong ginagawa. Magkalinawan nga tayong dalawa, Dylan. Ano ba talagang pakay mo rito? Hindi mo naman kasi ako madadala sa paliwanag mong trip mo lang maging isang mekaniko. Dahil hindi naman bagay sa'yo maging isang mekaniko. Mas bagay sa'yong manatili sa opisina mo. Manliligaw? Birong totoo ni Dylan. Naubo si Lexi. Ano? Umayos ka nga? What? Sinagot ko lang naman ang tanong mo ah. Lalong nagsalubong ang mga kilay nito. Umayos ka ha? Kung hindi sasamain ka sa akin, Dylan. Tinatanong ka ng maayos eh. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Dylan. Hindi ba ako kaseryoso-seryoso sa lagay na to? I'm telling you the truth. I want to court you, Lex. Wika niya habang titig na titig sa mga mata nito. Hindi ito nakaimik. Matagal siya nitong pinagmasdan na para bang inaarok sa mga mata niya kung totoo nga ba ang sinasabi niya. At nang malaman nitong hindi siya nagbibiro, mabilis itong nag-iwas ng tingin kasabay ng pamumula ng magkabilang pisngi nito. Wala kang mahihita sa akin, hindi ako mayamang kagaya mo. Mahinang sabi nito. Nagsalubong ang mga kilay ni Dylan. At sino namang may sabi sa'yong ang mayamang kagaya ko ay nararapat lang sa isang mayaman? Hindi ito sumagot. Napabuntong hininga si Dylan. Look, Lex, kaya ako naririto araw-araw ay para makita ka. Hindi pa ba sapat na dahilan yun para malaman mong sincero ako? Mabilis itong napabaling sa kanya. Aba, malay ko sa'yo. Saka sinasabi mo ba na kasalanan ko kaya ka lagi naririto? Eh ikaw naman ng oo kay Papa. Hindi ko yun hiningi, pwede ba? Mataray nitong wika. Hindi ganun ang ibig kong sabihin, Lex. Ang punto ko rito, kapag sincere ang isang tao sa kanyang nararamdaman, gagawin niya ang lahat kahit na mahirap. Kahit na napaka-imposible. At wala kang kasalanan kasi ako may kagustuhang gawin ng mga bagay na ginagawa ko ngayon. Saka masaya ako rito. Masaya ako tuwing nakikita ka. Pag-amin ni Dylan. Masaya ba yung puro kalyo ng kamay mo kakakalikot ng mga sasakyan? Ngumiti siya. These calluses are worth it kung makita ka naman sa araw-araw ang kapalit. Yung marinig ko pa lang ang tinig mo, wala na ang pagod ko. Kaya huwag kang mag-alala, baliwala ang mga to. Kaya payagan mo na rin akong ligawan kita. Inirapan siya nito. Ang corny ha? Alam ba ng pamilya mo na lagi kang naririto? I'm sure hindi. Napakamot si Dylan sa kanyang batok. Sasabihin ko rin sa kanila kapag pumayag ka na. Kaya pumayag ka na, Lex. Please. Nakikiusap ang mga matang tinitigan niya ang dalaga. Ikinurup-kurupan niya ang mga yon. Ewan ko sa'yo. Nilagpasan siya ni Lexi pero mabilis niya itong sinundan. Okay, kay Mang Kaloy na lang ako magsasabi para mabilis. Bigla itong napatigil at nanlaki ang mga matang nilingon siya. Hindi mo gagawin yan, Dylan. Ngumisi siya. Bakit hindi mo ako subukan? Alam mong magkasundo kami ng tatay mo. Kaya isang sabi ko lang sa kanya, tiyak na oo agad yun. Totoong magkasundo sila ni Mang Kaloy. Kahit ang kapatid nitong si Lester ay kasundo niya rin. Ang nanay naman nitong si Aling Lena ay mabait din. Sa 3 linggong pananatili niya sa talyer, marami siyang nalaman. Kaya pala overprotective si Lexi sa ama nito ay dahil may sakit na diabetes ang may edad na lalaki. Mahal na mahal ni Lexi ang pamilya nito at kitang-kita yun sa klase ng pag-aalaga at pag-aalalang ipinapakita nito sa araw-araw. Kaya naman mas lalo pang nahulog si Dylan sa dalaga. Kamahal-mahal ang babaeng maaruga at mapagmahal sa pamilya. Dahil kapag nagkapamilya ito, tiyak niyang masigit pa roon ang kayang ibigay ni Lexi. Kay Mang Kaloy rin nalaman ni Dylan na nagtapos naman sa kolehiyo si Lexi, pero 2-year course lang na computer secretarian. Pero hilig din daw talaga nito ang mga likot ng sasakyan, kaya palagi nasa talyer at tinutulungan ng kapatid at ama. Okay, kay Mang Kaloy na lang. Anya nang hindi umimik si Lexi. Antay ka nga. Mabilis nitong pinigilan ng braso niya. Pero madali rin itong inalis ang kamay roon. Pareho pa silang nagkatinginan dahil sa tila kuryenteng kanilang naramdaman. That's what you call sparks. Ngingising-ising wika ni Dylan. Sparks mong mukha mo. Ano na nga, payag ka ba o payag ka? 2 lang naman ang pamimilian mo, Lex. At nasa naman doon ang pamimilian, pareho lang naman. Reklamo nito. Pareho ba? Yun lang ang choices na meron ako eh. Nanilos ang nguso ni Lexi at sandali pang nag-isip bago sumagot.
Sige na. At mabilis siya nitong tinalikuran. Hindi naman nakaligtas sa kanya ang pamumula nito. Alright! Yahoo! Sigaw niya. Muli itong napabaling sa kanya at tinakpan ang kanyang bibig. Umayos ka nga, nakakahiya sa mga tao, pinagtitinginan tayo. Luminga pa ito sa paligid. Natigil naman si Dylan at napatitig dito. Damang-dama niya ang init ng katawan nito dahil halos wala ng pagitan ng mga katawan nila. Hindi rin niya maiwasang kagyat na mapapikit nang masamyo ang natural na amoy ni Lexi na humahalo sa amoy mint nitong buhok. Pagmulat niya, saktong sa mapupulang mga labi naman nito naglanding ang mga mata niya. Napalunok si Dylan. Pilit niyang nilalabanan ang sarili, pero mukhang huli na. Naramdaman na yun ni Lexi. Nanlalaki ang mga matang lumayo ito sa kanya. Tiningnan pa nito ang nasa pagitan ng mga hita niya bago iniwas doon ng mga mata. Diyan ka na nga. At malalaki ang mga hakbang na iniwan siya ng dalaga. Namumulan naman ng kanyang pisnging napatingin sa tiningnan ni Lexi kanina. Gosh, ang likot mo kasi. Parang sirang wika niya sa sarili bago hinabol si Lexi. Lex, wait! Hintayin mo ako! Nagpatuloy sa panliligaw kay Lexi si Dylan. Alam na yun ng pamilya ng dalaga na noong malaman ng totoong estado nito sa buhay ay nag-alangan din ang mga ito sa binata. Pero nang si Dylan mismo ang kumausap sa kanyang pamilya nang minsang inibitahan ito ng kanyang ama sa kanila, nawala na rin ang pag-aalangan sa mga ito. Mas naging suportado pa ng mga ito si Dylan. Hindi naman kasi nga mahirap na magustuhan ng lalaki. Bukod sa mabait, down to earth talaga ito at marunong makisama. Hindi nangingiming madumihan ng kamay para lamang sa taong iniibig. Napangiti si Lexi habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin na hanggang bewang. Nakikita niya kasi doon ang gwapong mukha ni Dylan. May date kayo ni Dylan? Tanong ng kanyang kuya Lester na bigla na lang sumulpot sa likuran niya. Date? Wala. Bakit mo naman naitanong? Kasi kanina ka pa riyan sa harap ng salamin. Hindi mo ba napapansin na para kang may sayad ng ngingiti tapos magseseryoso? Tapos ngingiti ulit? Aba, Lexi, kaiba na yan. Kung gusto mong sagutin si Dylan, sagutin mo na. Hindi yung nagkakaganyan ka. Nakakatakot ka kaya? Iiling-iling na wika ng kanyang kuya. Halata na ng aasar. Tiningnan niya ito ng masama bago nagtungo sa kanilang kusina. Ma, labas lang po muna ako. Paalam niya rito. Naghahanda na ito ng mga lulutuin para sa hapunan nila. Huwag mo sabihin sa aking tataya ka na naman sa loto, Lexi. Nakataas ang isang kilay na binalingan siya ng ina. Napakamot sa kanyang noo si Lexi. Man naman, alam niyo namang yun lang ang kaligayahan ko. Sus, tigil-tigilan mo na nga yan. Hindi ka naman natama kahit baliktaya lang. Angil ng kanyang ina. Aba, malay niyo naman, ngayon tumama na ako. Sus, ewan ko sa'yo, Lexi. Manang-mana ka talaga sa ama mo. Pareho kayong matigas ang ulo. Hindi na lang sumagot si Lexi at lumabas na ng bahay nila. Nakanguso pa siya habang naglalakad patungo sa lotohan. Hey, at bakit naman nakahaba ang nguso mo ngayon? Ay palaka! Napahawak sa kanyang dibdib si Lexi nang bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan si Dylan. Ano ba? Gusto mo yata ako mamatay ng maaga eh. Wag naman, paano naman ako? Nakangiting wika nito. Inirapan niya ang lalaki. At ano na namang ginagawa mo rito? Akala ko ba'y may meeting ka ngayon? Meron nga. Tinapos ko ng maaga para makita kita agad. Sa narinig, kagyat na namula ang makabilang pisngi ni Lexi. Mabilis ding kumabog ang kanyang dibdib. Paano ba ako hindi mahuhulog sa kolokoy na to kung ganito naman kagrabe ko magpakilig? Ewan, Dylan Montelibano. Hindi ka pa umuuwi at nauna ka pang dumaan dito. Tabi nga dyan, may pupuntahan pa ako. Hep! Ang kamay nitong kanina pa nasa likuran ay biglang inilabas. Tuhog-tuhog for you. Wika nito. Kung hindi nakagat ni Lexi ang kanyang labi, baka bumunghalit siya ng tawa. Ganoon kung mandigaw si Dylan. Dinadaan ito sa mga paborito niyang pagkain, o kaya naman ay paboritong puntahan o gawain. Madalas din itong tumulong sa kanyang ina sa pamamalengke, tagabuhat at driver ng kanyang ina. Kaya naman hulog na hulog ang loob ng buong pamilya niya sa lalaki. At saan mo naman niya nabili? Tanong niya bago kinuha ang plastic cup na may lamang tinuhog na kung ano-ano. Marami ay kikiam na paborito niya at may maanghang na sauce. Dun sa lagi mong binibilan sa labasan? Sagot nito, hawak naman ng isang baso. Tumango siya at nag-umpisa ng kumain
habang marahang naglalakad patungo sa pupuntahan niya. Sumunod naman sa kanya si Dylan. Tataya ka? Tanong nito sa pagitan ng pangguya. Natawa siya. Kilalang kilala mo na talaga ako, no? Aba, syempre. I know you in and out, Lex. Kaya nga mas lalo ka nang hulig sa'yo araw-araw eh. Sige nga, kung kilala mo nga ako, sabihin mo nga nalalaman mo tungkol sa akin. Nilunok muna ni Dylan ang laman ng bibig nito bago sumagot. Mabait at mapagmahal na anak ka. Palaging iniuuna ang pamilya kaysa sarili. May prinsipyo, determinado sa mga bagay na magustuhan. May takot sa Diyos. Mabait sa mga hayop kahit na sa mga insekto. Palataya sa loto. Minsan Amazona, minsan anghel. May mga oras din na parang baliw pero okay lang sa akin yun. Nakakatuwa ka kasing pagmasdan. Masayahin ka, puro positibo ang nasa isip. Ano pa ba? Syempre maganda. Palitan ng pagtaas ng mga kilay ni Lexi sa mga naririnig niya kay Dylan. Lahat kasi totoo, maliban sa isa. Anong ibig mo sabihin sa minsay Amazona? Minsan naman anghel. Hindi pa naman ako nagalit ng husto sa'yo, hindi ba? Meron. Kailan? Nung unang pagkikita natin, kabadong-kabado ako nun, hindi lang halata. Para ka kasing apo ni Gabriela silang kung manggigil. Hindi kaya, saka kasalanan mo naman yun eh. Muntikan mo na kaya akong mabangga. Ay, oo nga. Erase na lang yun. Natawa ulit si Lexi, para silang batang dalawa kung mag-usap. At namalayan na lang niya na nasa harap na pala sila ng lotohan. Ay, bakit ang aga yatang nagsara? May panlulumong tanong niya. Gusto mong pumunta na lang tayo sa ibang outlet? Tanong naman ni Dylan. Wag na, maigi na siguro rin to. Last na subo ko na rin kasi. Talaga? Bakit naman? Paano ang mga numerong alaga mo? Kasi sabi mo nga, wala naman ako napapala. Nag-aaksaya lang ako ng pera. Maigi pa nga sigurong ipunin ko na lang ang itataya ko. Ani Lexi bago tumalikod at nagsimula ng maglakad pa uwi. Totoong last day na niya yon ng pagtaya. Napag-isip-isip niyang marami-rami na rin siyang nagagasto sa loto. Saka masama naman talaga ang ginagawa niya. Sumusugal siya sa walang kasiguraduhang bagay. Teka, mamaya na tayo umuwi sa inyo. Doon na muna tayo sa park. Pinigilan siya nito sa braso. Tumango naman si Lexi at ang daan patungo sa park ang binigtas. This calls for a celebration. Wika ni Dylan sa kanyang tabi. Ha? Dapat tayo mag-celebrate dahil tumigil ka na sa pagtaya. Napailing siya. Pati ba naman yun kailangan pang i-celebrate? Aba, oo naman, Lex. Teka, mauna ka na sa park. Bibili lang ako ng ice cream sa tubig. Hindi na napigilan ni Lexi si Dylan dahil mabilis siya nitong tinalikuran. Nagtungo si Lexi sa park at naupo sa isang bench na naroon. Maraming naglalarong bata sa paligid, kaya mas pinili niya ang sulok na bahagi habang nakatingin sa kanluran. Kasalukuyan na noong lumulubog ang araw. Napangiti siya. Kahit sa ganoong pagkakataon, si Dylan pa rin ang naiisip ni Lexi. At tama lang nakasama niya ang lalaki sa mga sandaling yon. Hindi niya ramdamang lungkot. Malungkot siya dahil binitiwan na niya ang isang bagay na nakagawian na niyang gawin sa araw-araw. Pero wala namang pagsisisi sa dibdib niya. Kasi mas mapagtutuunan na niyang gumawa ng paraan para matupad ang mga pangarap niya nang hindi umaasa sa swerte. Sa kasalukuyan, nag-a-apply siya sa mga malalaking kumpanya. Nagbabaka sakali siyang baka matatanggap siya. Here's your ice cream. Muli siyang nagulat nang sumulpot si Dylan sa kanyang tabi. Talaga yatang gusto mo akong atakihin sa puso, no? No, hindi ko hahayaang mangyari yun. Hindi ko hahayaang mawala ang babaeng pinakamamahal ko. Sagot nitong naupo sa tabi niya. Hawak pa rin nito ang ice cream na nasa maliit na plastic na lagayan. Dylan? Yes? Pinagmasdan niya muna ito bago kinuha ang ice cream sa kamay nito. Wala. Tumingin muli si Lexi sa pabalubog na araw. Having Dylan on her side, para bang ang gaan-gaan lang ng lahat. Wala kasi siyang ibang naiisip kung hindi ang ngumiti. Lex. Basag ni Dylan sa katahimikan nila. Hindi nililingong tugon niya rito. My family wants to meet you. Naubo siya. Mabilis namang hinagod ni Dylan ang likod niya. Nananadya ka talaga, no? Asik niya at tiningnan ito ng masama. Ha? Hindi ah. Halos mabali ang leeg nito sa pag-iling. Bakit gusto mo akong ipakilala na agad sa pamilya mo hindi pa nga tayo, hindi ba? Napabuntong hininga ito.
Nagbaba ito ng tingin sa hawak na ice cream. Ayaw mo ba talaga sa akin? Mahinang tanong nito. Ha? Sino namang may sabi? Bigla ang pag-angat nito ng tingin. Malapad na ang pagkakangiti nito na hindi naman niya maintindihan kung anong ibig sabihin. Talaga? Anong talaga? Na gusto mo rin ako. Nangunot ang noon ni Lexie. Binalikan niya sa isip ang sinabi nito. Nanlaki ang kanyang mata nang maintindihan ang naging sagot niya. Madali siyang tumalikod. Alam mo, nilalansing mo lang ako, Dylan. Ha? Paano naman naging panalansi yun? Tinatanong lang naman kita. Ewan. Hindi sumagot si Dylan. Tanging mga buntong hininga lamang nito ang kanyang naririnig. Hindi nakatiis si Lexie at nilingon itong muli. Mahal mo ba talaga ako, Dylan? Lakas loob niyang tanong habang titig na titig sa mga mata nito. Oo naman, mahal na mahal kita. Ngayon lang talaga ako nagmahal ng ganito katindi. Yung tipong parang sasabog ang dibdib ko kapag hindi kita nasolyopan sa maghapon. Pakiramdam ko nga kapag uwi ako sa amin, palaging may kulang. At kapag naiisip kita, doon ko nasasabi na ikaw lang talaga ang kulang sa buhay ko. Mahabang sagot ni Dylan. Napangiti si Lexie. Nakikita niya ang sinseridad ng sinasabi nito sa mga mata nito. Kakaiba rin ang kislap ng mga yon kapag nakatitig sa kanya. Okay, sinasagot na kita. Anya bago muling sumubo ng ice cream. Matagal na natigilan si Dylan. Siguro may 1 minuto itong nakatitig lang sa kanya. Ang ice cream mo tunaw na. Saka baka mamaya niyan magaya ako sa ice cream mo. Baka matunaw rin ako sa mga Yes! Sinagot na ako ni Lexie. Kami na ni Lexie! Sigaw ni Dylan na sinamahan pa ng pagtayo at pagtaas ng 2 kamay na para bang nakajackpot sa loto. Hoy, tumigil ka nga, nakakahiya ka. Hinila niya ito paupo. Subalit siyang hinila nito patayo at mabilis na siniil ng halik sa mga labi. Sa pagkagulat ni Lexie, hindi siya kaagad nakagalaw. Parang nablangko ang isip niya at hinayaan lang ito sa ginagawa. Hanggang sa maramdaman niya ang malambot na paghagod ng mga labi nito sa kanya. Napapikit siya at kusang tumugon dito. Nang makawalan siya ni Dylan, pareho silang naghahabol ng hininga. I love you so much, Lexie. Thank you. Salamat dahil matutupad na mga pangarap ko. Mangiyak-ngiyak na wika ni Dylan. Matamis siyang napangiti. Oo na, naniniwala na ako sa mga sinasabi mo. Mahal na mahal din kita. Hindi man ako tumama sa loto, nakajackpot naman ako sa puso mo. Muli siyang niyakap ni Dylan. Mahigpit na mahigpit yun na para bang makakawala pa siya. Hindi mawala-wala ang ngiti sa kanyang mga labi na dinama lang ang init ng mga yakap nito. Alam ni Lexie, tama lang ang mga naging desisyon niya. At alam niya, si Dylan talaga ang totoong swerte na dumating sa buhay niya. Nagpatuloy ang maganda nilang relasyon hanggang sa isinama ni Dylan ang kasintahan sa mansyon nila. Pasulyap-sulyap siya kay Lexie habang hindi niya binibitiwan ang kamay nito. Sakay sila ng kanyang kotse patungo sa kanilang mansyon. Sa loob ng 3 buwan nilang magkasintahan, ilang beses na rin itong na-meet ng kanyang pamilya, pero sa labas lang. Hindi sa mismong bahay nila. Kaya naman natuwa siya nang sa wakas ay pumayag na si Lexie na sumama sa bahay nila. Alam niya kasing naiilang pa ito sa pamilya niya kaya ganoon. Baka naman pwede mo munang bitiwan ng kamay ko. Kanina pa namamawis eh. Nakangiting reklamo ni Lexie. No, I will hold your hand until forever. Sus, ang sabihin mo na nananching ka lang. At ang sabihin mo kaya namamawis ang kamay mo kasi kinakabahan ka. Hindi kaya. Kilala na po kita, sweetie. Hindi naman nangangagat sina daddy at mommy eh. Saka kilala ka na naman nila. Mababait din ang mga kapatid ko, pero wala sila sa bahay ngayon. Tayo-tayo lang. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niyang huminga ng malalim si Lexie. Oo na, kinakabahan na akong kinakabahan. Magtiwala ka lang sa akin, okay? Hindi sumagot si Lexie. Pagdating sa mansyon nila ay halos lumawa ang mga mata nito sa nakikita. Bahay niyo ba to? Hindi ba to palasyo? Yung may hari at reyna? Sunod-sunod nitong tanong habang naglalakad sila sa entrada ng kanilang bahay. Tao ang nakatira rito, hindi hari at reyna, sweetheart. Tao rin naman yun ah. Giit nito at muling tiningala ang 3 palapag nilang bahay. Grabe, wag mo akong iiwanan ha. Of course, hindi kita iiwanan. Sabi mo yan ha,
Baka mamaya umalis ka tapos sa kakahanap ko sa'yo maligaw ako. Sobrang laki kasi ng bahay niyo. Natawa si Dylan. Akala ko naman kung ano na. Wag mo nga akong tinatawan-tawanan. Seryoso ako. Hinampas pa siya nito sa balikat. Oo na, wala naman akong sinabing iba eh. Lexi, iha. Natigil sila sa pag-uusap nang salubungin sila ng kanyang mommy na si Priscilla. Hi po, tita. Nangingiming bati ni Lexi sa ginang. Nakipagbeso ito sa kanyang ina. Nako, mabuti na lamang at dumating na kayo. Kanina pa ako kinukulit ng mami mo kung anong oras ba raw kayo darating. Anang kanyang ama. Humalik din si Lexi sa pisngi nito. Nakagawian na yon ng kanyang kasintahan sa tuwing makikita ang kanyang mga magulang. Tumigil ka, hindi lang naman ako naghihintay sa kanila. Asik ng ina niya sa kanyang ama. Natawa si Dylan. Baka naman mag-away pa kayo, mom, dad. Biro niya. Nako, walang lugar yan ngayon. Halina kayo. Pasok na at nang makapananghalian na tayo. Yaya ng kanyang mami sa kanila. Sumunod naman silang dalawa ni Lexi sa mga ito. Hindi pa rin makapaniwala si Lexi sa mga nakikita nito dahil panay-panay ang pagsinghap nito. Ganito ba kayo kayaman? Bahay niyo palang bilyon na. Pabulong nitong wika. Naiiling na nangingiti na lang si Dylan. Hindi naman, normal pa naman to. Normal? Grabe naman ang pagiging normal nitong bahay niyo. Nahiya naman ako sa bahay namin na halos kasing laki lang ng kusina niyo. Tigilan mo na yung pag-iisip ng kung ano-ano, sweetie. Baka isipin ni na mami mga babuyog tayo. Natahimik naman ito. Dire-diretso nilang tinungo ang kusina. Nakahayi na roon ng iba't ibang klase ng putahe. Wow! Bulalas ni Lexi. Nagustuhan mo ba, iha? Paborito mong lahat yan. Sabi ng ina ni Dylan. Opo, grabe naman po, parang fiesta. Natawa silang tatlo ng kanyang ama't ina. Masanay ka na kay mami, ganyan siya kapag may bisita. Wika ni Dylan bago ipinaghila si Lexi ng isang upuan. Masaya silang nananghalian habang nagkakwentuhan. Walang segundong hindi sila tumatawa dahil parehong makulit si Lexi at ang kanyang mommy. Magkasundong-magkasundo ang mga ito na ipinagpapasalamat naman ni Dylan. Hi, you're so funny, iha. Kaya sana mas dalasan mong pagbisita mo rito, okay? Wika ng kanyang ina nang makatapos na silang kumain at nagtsatsaan na sa sala. Iyaan niyo po, kapag wala po akong trabaho, ako na po mismo magyayaya kay Dylan dito. Sagot naman ni Lexi. Natanggap na kasi ito sa trabahong inaplayan nito. At hindi niya sukat akalaing sa lahat ng pinagpapasahan nito ng resume, ang Akira Group ang tumanggap dito. Ito na ngayon ang sekretary ng pinsan niyang si Kit. Nagkagulutan pa sila ni Lexi nang makita sila sa opisina ni Kit. Alam niya kasi noong una, basta may trabaho na ito sa malaking kumpanya. Hindi naman niya alam na sa tiyuhin niya mismo. Hayaan mo, sasabihan ko si Kit na bigyan ka lagi ng day off. Wika naman ng kanyang ama. Alam din ng mga ito na si Lexi ang sekretary ng pinsan niya. Natawa si Lexi. Naku, hindi na po kailangan. Kasi nung malaman ni Sir Kit na kasintahan ko si Dylan, minsanan na lang po niya akong pinag-OT. Takot po yatang masermonan. Nagkatawanan silang lahat. Mabuti kung ganon. Teka, naipakita mo na ba sa kanya, iho? Binalingan si Dylan ng kanyang ina. Ipapakita? Ano po yun? Tanong ni Lexi na sa kanya nakatingin habang nangungunot ang noo. Napakamot si Dylan sa batok. Mom naman eh. Oops, sorry, hindi pa pala. Humagikik ang kanyang ina. Naiiling naman ang kanyang ama. Ang mabuti pa, Dylan, ipakita mo na ngayon. Baka masira pa ng mami mo ang lahat. Wala na, sira na, Dad. Maktol niya. Ano ba kasi yun, sweetie? Tanong muli ni Lexi. Sa halip na sumagot ay tumayo si Dylan at hinila ang nobya sa kamay. Sige, Mom, Dad. Mauna na kami. Ha? Agad? Magkukwentuhan pa kami ni tita. Pigil sa kanya ni Lexi. Naku, iha, okay lang. Sa ibang araw na lang ulit. Mabilis na tanggi ng kanyang ina sa dalaga. Talaga ho, ayos lang? Hindi ho ba nakakahiya? Oo, iha, ayos lang. Mas madalas ka dito, mas mainam. Walang nagawa si Lexi nang hilahin ito ni Dylan. Tuloy-tuloy silang lumabas ng mansyon. Hoy, umayos ka nga, Dylan. May nasabi ba si tita na hindi mo nagustuhan? Wala naman. Os, bakit aalis agad tayo? Nakakahiya tuloy. Ikaw talaga? Minsan hinahangin din ang utak no? Natawa siya. Hindi
Saka naiintindihan naman nila kung bakit tayo aalis. Napataas ang isang kilay nito. Okay, basta kapag inaway ako ng nanay mo, break na tayo. At padabog itong sumakay sa kotse niya. Naiiling namang tinungo ni Dylan ang drive seat. Pagkalabas nila sa gate ay nagmaneho siya may 5 blocks mula sa kanila. Nang ihinto niya ang kanyang kotse, takang nilingon siya ni Lexi. Bakit? Nasiraan ka ba? Bakit tayo tumigil? Sa halip na sagutin ito ay bumaba si Dylan at pinagbuksan ng pinto si Lexi. Takang bumaba naman ito ng kotse. Nahihiwagaan ako sa iyo, Dylan, ha? Anito habang hawak niya ang kamay at iginiya sa bahay na nasa harapan nila. Maganda ba? Inginuso ni Dylan ang katamtamang laki ng bahay. Tumango si Lexi at tiningnan ang kanyang tinutukoy. Yung bahay ba? Oo, maganda. At simple lang ang modern design. Hindi kagaya ng mansyon yun na malapalasyo. Ito saktong-sakto lang. Yumakap siya mula sa likuran ni Lexi. Mabuti naman at nagustuhan mo. Akala ko kasi hindi. Ipinatong pa ni Dylan ang baba sa ulo ni Lexi. Ha? Ano bang ibig mong sabihin, sweetie? This will be our future house. Payag ka bang samahan ako rito at buuin ng pamilyang pangarap natin, sweetheart? Masuyo niyang tanong. Ramdam ni Dylan ang paninigas ng katawan ni Lexi. Para itong naistatwa sa kinatatayuan nila at hindi gumagalaw. Kahit ang paghinga ay hindi rin ito ginagawa. Bumitiw siya sa pagkakayakap dito at lumipat sa harapan nito. Nakatulala lang si Lexi sa kanya. Sweetie, okay ka lang ba? Kinakabahang tanong ni Dylan. Kumurap ng ilang beses ang mga mata ni Lexi. Ano ulit ang sinabi mo, Dylan? Nauutal nitong tanong. I'm asking you to marry me. To live with me in this house. To fill this simple home with laughters and joys with our future children. Unti-unting nangilid sa luha ang mga mata ni Lexi. Hanggang sa tuluyan na itong maiyak. Siya man ay napaiyak na din at niyakap to. Is that a yes, sweetheart? Kinakabahang tanong niya. Ni minsan ay hindi pa niya naranasang ma-reject. Kapag nagkataon, yun ang unang beses. Pero laking tuwa ni Dylan nang sunod-sunod na tumango si Lexi. Yes, Dylan. Pakakasalan kita. Handa akong samahan ka sa bahay na to para punuin natin ang ating mga pangarap. Mahal na mahal kita. At hindi ko yata kakayaning mawala ka pa. Oh God, oh God. Paulit-ulit na wika niya habang hinahalikan ang gilid ng noon nito. Bago niya ito inilayo sa sarili. Thank you so much, Lexi. Thank you for coming into my life. Salamat sa pagmamahal mo. Ang totoo, ako talaga ang swerte sa atin dahil isang mabuting babae ang natagpuan ko. Wika ni Dylan pagkatapos ay nagmamadali niyang kinuha ang singsing na pinag-aalinlangan pa niyang dalhin kanina. Mabuti na lamang talaga at nabitbit niya yon. Here, para wala ka na talagang kawala pa. Mabilis na isinuot ni Dylan ang isang diamond ring sa daliri ni Lexi. Magkahalong luha at saya ang nababasa niya sa mga mata ng nobya nang tingnan niya itong muli. I love you, Lexi. Masuyong wika niya. I love you too. May lucky lotto ticket. Tugon ni Lexi. Ito pa ang tumawid sa pagitan nilang dalawa para sa isang napakatamis na halik. Nang gabing yon, hinarap ni na Lexi at Dylan ang kanyang pamilya at inanunsyo na engaged na sila. Maikli man ang panahon na naging magkasintahan sila, tiyak naman nilang mahal nila ang isa't isa. Ilang araw pagkatapos mag-propose ni Dylan kay Lexi, ay namanhikan ng pamilya niya sa mga ito. Doon ay isang simpleng kasal lamang ang napagkasunduan nila. Kahit noong una ay tutol ang mommy ni Dylan. Pero dahil kilala nito si Lexi sa pagiging simple, kaya pumayag na rin ang kanyang mommy. Ilang buwan din ang matigaan nilang hinintay bago sumapit ang kasal nila sa simbahan. Imbitado roon ang malalapit nilang kaibigan at pamilya. Kaya naman walang pagsidlan ng saya ang mga puso nila ni Lexi. Tuwang-tuwa din si Dylan habang nakatingin sa ama at tito niya. Mula nang magkaayos ang dalawa, hindi na mapaghiwalay ang magkapatid. Kaya napakasaya niya para sa ama. Nang humarap sina Dylan at Lexi sa altar ay punong-puno ng pagmamahal na sinambit nila ang kanilang mga pangako sa isa't isa. You are now officially married. You may now kiss the bride. Masayang anunsyo ng pare. At nang maglapat ang mga labi ng bagong kasal, napuno ng sigawan at palakpakan ang buong simbahan. I love you, Mrs. Lexi Montalibano. My ultimate jackpot. Bigkas ni Dylan. I love you more, hubby.
Matapos ang kasal ay tumuloy na sila sa kanilang bagong bahay upang simulan ang pangarap nilang magsasama roon habang buhay at pupunuin ng ligaya at pagmamahala ng kanilang tahanan. Hindi naglipat ang taon ay biniyayaan din agad si Lexie at Dylan ng anak na babae. At nang sumunod na taon ay isa namang lalaki ang ipinagkaloob sa kanila. Huminto na rin sa pagtatrabaho si Lexie upang matutukan ang pagiging may bahay at mommy sa kanilang dalawang anak. Masaya sila na nakuha nila ang jackpot na hinahanap nila, ang tunay na pagmamahal. Tunay na may kani-kanya tayong swerte sa buhay. Maaaring material, maaaring tao, o mga bagay na hindi kayang hawakan ng ating mga kamay at makita ng ating mga mata. Pero wag din nating iasa sa swerte ang lahat, dahil tayo pa rin ang gagawa ng sarili nating mga kapalaran. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.